Kasong grave threats na isinampa ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ibinasura. Sa 14 na pahinang resolusyong inilabas ng Quezon City Prosecutor's Office, ay nasabi ng prosecution na walang sapat na ebidensya ang kampo ni Castro upang matuloy ang kaso sa korte. Ayon pa sa kanila, ang isinumiting reklamo ng kampo ni Representative Castro ay hindi na ipresenta ng maayos ang mga detalye, na talagang may intensyon ang dating Pangulo na pagbantaan di umano ang kanyang buhay on public sa programa nitong para sa masagikan sa masa. Ayon pa sa resolusyon, ay hindi direktang nakatuon ang nasabing pagbabante sa kanya dahil sinambit umano ni dating Pangulong Duterte ang mga sarkastikong biro sa kanyang co-host sa nasabing programa. Nasabi din ng prosecution na tila ba ay hindi normal o di isang katawa-tawang bagay na gawin ang pagbabanta on public, lalong-lalo na kung ang gagawa nito ay katulad ng daw dating Pangulo na medyo may edad na at alam din itong hindi na siya immune sa criminal liabilities. Ang orihinal na reklamo ni Representative Franz Castro ay ang di umano'y nangyaring pagbabanta noong October 11 sa isang episode ng programa ni former President Duterte. Sa episode na iyon ay napag-usapan nila ng kanyang co-host kung paano dapat gamitin ng Vice Presidente ang confidential and intelligence funds. Quote-and-quote, pero ang una mong target dyan, sa intelligence fund mo, kayo, ikaw Franz, kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Ayon dito ay nangyari ang sinasabing mga pagbabanta sa kasagsagan ng pagkakatanggal ng confidential funds ng anak ng dating Pangulo na si VP Sara Duterte. At ang usap-usapang impeachment laban dito kaya't siguro ay bilang isang ama, ay nabanggit ng dating Pangulo ang mga sarkastikong bagay na ito. Ayon din sa sinulat na deposition ni former President, ay wala siyang intensyon na itoon ang nasabing pagbabanta kay Castro at ang mga sinabi niyang iyon ay pawang mga opinyon lamang upang makapagpahayag ng personal na suhestyon. Natanggap na ng kampo ni Representative Franz Castro ang kopya ng resolusyon ngunit hindi pa naman naglalabas ng pahayag at nanatiling tikom ang bibig tungkol dito.